Ako nga po pala si Rica, isang software engineer mula sa Taguig. Sumulat po ako sa inyong programa para ibahagi ang kwento kung paanong ang isang magandang relasyon ay nauwi sa isang toxic na breakup. 29 years old po ako nung naging kami ni Chris. Nagtatrabaho siya sa isang BPO at pagkatapos ng 2 taon bilang mag-girlfriend at mag-boyfriend ay nagdesisyon kaming mag-live-in. Babe, parang ang ganda nitong mesa para sa kusina. Parang mas maganda yung kahoy kesa dyan, babe. Mas trip ko yung design nito eh. O akala ko ba si Tita nang bahala sa mesa natin sa kusina kasi nagpapagawa sila para sa atin. Ay, oo nga pala. Check na lang natin yung mga desk nila. Bili tayo para sa workstations natin. Sige, tara. Tsaka yung mga upuan. Eto babe, ang ganda oh. Uy, ganda rin ng presyo, babe. 12K para sa isang lamesa? Kang magalala, babe. Pag ako na-promote, bibilhan kita niyan. Nak, sige ha. Tatandaan ko yan. Bibilhan mo ako ng high-tech na lamesa. Oo naman, barya na lang sa akin yan next time. Pagkatapos niyan, bahay at lupa naman tsaka bagong kotse. Ang dami ha. O basta ikaw. Wait, si Julie tumatawag. Hello, Julie? Girl, andito na ako sa baba ng condo nyo. Dala ko na yung mga gamit mo. Ang aga mo naman. Sabi mo after lunch eh. O sige, hintayin mo na lang kami. Pauwi na rin kami ni Chris. Sige, bilisan nyo ah. Oo nga, sige na. Ando na raw si Julie? Oo, kaya bilisan na natin. May inis yun sa akin kapag pinaghintay natin siya ng matagal. Sige, tara. Ang tagal niyo naman. Sorry na, ang traffic eh. Ito na yung mga gamit mo. Sure na ba talaga? Hindi na ba talaga tayo roommates? Hindi na, may bago na akong roommate. Pag sinaktan ka nito, sabihin mo sa akin agad susunduin kita. Grabe ka naman sa akin, Julie. Talaga. Iingatan mo tong best friend ko Huwag kang tamad. Huwag kang magkalat. Huwag kang magpapasok na maduming sapatos sa loob. Oo na. Hoy, wag mo naman takutin tong boyfriend ko. Sinasabi ko lang. Magka-live-in na kayo so alam mo yun, mas maiinis na kayo sa isa't isa. Imposible naman yata yun. Tigilan mo ako, Chris. O tama na yan, tara na sa kotse, kunin na natin yung mga gamit bago pa kayo mag-away dyan. Mamimiss talaga kita. Magkikita pa rin naman tayo. Kahit na. Chris aalagaan mo tong tropa ko. Alam mo ang OA mo, magli-live-in lang kami, hindi naman kami mag-a-abroad o kaya magpapakasal. Sinasabi ko lang. Pero next year, magboboracay kami para sa anniversary namin. Tinanong ko ba? Tara na nga! Aaminin ko, malaki ang kinikita ko sa trabaho ko at wala naman akong ibang pinagkakagastusan maliban sa sarili ko. Dahil nga dito ay wala lang naman sa akin kung ako muna ang gagastos para sa aming dalawa ni Chris. Kahit nga yung bakasyon namin sa Boracay ay halos ako rin lahat ang gumastos. Okay lang naman sa akin yon dahil hindi naman ako mahigpit sa pera. Kampante naman kasi ako na makakahanap agad siya ng trabaho. Bukod kasi sa pagtatrabaho sa BPO, ay graduate din ng secondary education si Chris, kaya madalas kong sinasabi sa kanya na kung hindi man siya makakuha ng trabaho sa mga BPO, ay subukan niya ulit mag-take ng exam para sa lisensya ng pagiging teacher. Ang problema ko nga lang ay minsan kahit ako ay nalilito kung ano ba talagang plano niya sa career niya. Water po, ma'am, sir. Hindi na po. Bill out na po kami, kuya. Okay po. Baby, magnegosyo na lang kaya ako. Pwede naman. Anong negosyo ba? Hindi ko pa alam Ano bang mabenta ngayon? Siguro mga coffee shop, milk tea, ganun. Babe, hindi ka naman mahilig sa mga ganun Di magpa-franchise na lang ako. May iniipon naman ako kahit papano Pwede naman, pero aralin mo rin muna ng maayos. Mahirap na kasi maglalabas ka ng malaking pera dyan. Bakit hindi mo na lang subukang mag-take ulit ng LET? Sayang naman yung pagiging teacher mo. Baba kasi ng sahod ng teacher At least may sahod, 'di ba? Siguro, subukan ko na lang ulit sa BPO. O kaya yung mga virtual assistant ganun. Mas gusto mo ba online jobs? Oo, para hindi hassle sa commute, kapagod Here's your bill po. Thank you. 5K? Para dito? Ang unti na in-order natin Akin na babe, ako nang bahala. Mahal pala dito, babe. Dapat doon na lang tayo sa medyo mas mura. Okay na, wag mo na alalahanin yung bill. Salamat, babe. Babawi ako, promise. Okay nga lang, ano ba? Love you. Love you too.
Natabi yata sila mag-rotate ka, bilis. Babe, may naluto ka na ba? Ay, wala pa babe. Tapusin ko lang tong game na to. Gutom na ako eh. Patapos na ako dito, babe. Tumatawag ata si Tito. Hayaan mo lang yan. Kanina pa tumatawag yun. Nangingira ng pera. Sagutin mo na kaya, ang dami na niyang tekso. Sa kaliwa mo! Mag-ult ka, bilis! Yun, nice one. Babe, sagutin mo na. Pa, wala nga po akong pera, di ba? Sinabi ko na sa inyo. Natanggal ako sa trabaho so wala akong mapapadala sa inyo. Magkano ba hinihingi? Wait lang, babe. Pa! Ano nga papadala ko? 1 buwan na nga ako walang trabaho. Chris, kumalma ka. Ako pa kayo nang walang utang na loob. Kayo tumayat-maya humihingi sa akin ng pera. Chris. Talaga! Hindi na ako uwi dyan. Magdusa kayo sa bulok na bahay na yan. Hoy, ano ba? Bakit mo tinapon yung cellphone mo? Ang kakapal na mukha nila papa tsaka ni ate. Ano bang nangyari? Ikaw kasi. Sabi ko na ngayon kung sagutin, di ba? Eh baka nga kasi emergency. Pinipilit kasi ako na magpadala sa kanila kahit 5K lang daw. Eh alam naman nilang wala na akong trabaho tapos pinagmumura ba naman ako? Narinig ko pa si ate na sabi niya yabang ko na raw. Wala pa naman daw ako nararating. Sobrang nakakainsulto eh. Sila na nga ito nanghihingi. Sila pa itong makakapal ang mga mukha. O kumalma ka na, tama na. Ako pa itong walang nararating. Sila itong mga nakaasa sa akin. Papatunayan ko talaga sa mga yan. Pag ako kumikita na ulit, hindi sila makakalapit sa akin. Eh si tita, ano bang sabi? Wala. Parehas lang naman sila ni Papa. Sabi pa sa akin, wag na raw akong bumalik doon kung wala akong balak na tulungan sila. Oh, sinong gusto yung bumalik doon? Ayos-ayos ng buhay ko dito. O sige na, tama na. Ayan o, nasira mo pa yung cellphone mo. Luma na rin naman yun. Babe, lalo lang dadami ang problema mo kapag tuwing magagalit ka, itatapon mo yung mga gamit mo. Luma man yan o bago. Sorry, nagulat ka patuloy. Okay lang. Alam ko naman yung problema mo sa pamilya mo at andito naman ako kung kailangan mo ng kausap. Kung kailangan mo ilabas lahat ng hinanakit mo sa kanila. Thank you, babe. Mas okay ka na ba ngayon? Naliligo muna siguro ako. Kailangan ko lang magpalamig ng ulo. Sige. Bago pa maging kami, ay alam kong hindi na maganda ang relasyon ni Chris sa pamilya niya. Sa totoo nga, isa sa mga rason kung bakit kami nag-live-in ay para makaliw na siya sa pamilya niya. Dumaan ang ilang buwan na walang mahanap na trabaho si Chris. Mapili din kasi siya at ayaw tumanggap ng mababang sahod. Paunti na rin ng paunti yung naiipon niyang pera, kaya pumayag ako na saluhin na lang muna lahat ng gastos sa kondo habang wala pa siyang trabaho. Mabuti na nga lang din at nakumbinsi ko siyang mag-review uli para sa Teachers Board Exams. Ako kasi yung nanghihinayang na hindi niya nagagamit yung degree niya. Ang masama nga lang ay parang siya mismo, hindi pursigido na pumasa. Babe! Baby! Gising, bilis! May results na yung exams, bilis! Hello. Bilisan mo! Mas excited pa ako makita yung results Ito na. Okay, Lopez. Ayun. Lopez Brandon, Lopez Brian, Lopez Christian. Ang daming Lopez Christian, ha? Scroll ka ba? Hey. Lopez Christopher. Teka, bakit wala? Bagsak na naman. Wait lang, baka hindi lang natin napansin. Wait lang, babe. Dino-double check ko pa. Wala nga eh. Baka maling link lang yung napuntahan ko. Babe. Teka lang. Babe. Wait. Tamang link naman. Rika! Hindi nga ako pumasa. Subukan ko na lang ulit next year. Teka, saan ka pupunta? Pahangin lang. Kape ka muna, babe. Thank you, baby. Ano yan, baby? Tuition ni Makmak. 80,000? Para sa isang taon na yan, baby? Isang term lang yan, babe. Isang term? Tapos ilang term sa isang school year? 3. 3! Ang mahal kasi nung course niya hindi naman ako sasagot niyan lahat pero nangihingi si daddy ng pandagdag. Ayaw ba niya mag-state university na lang? Gusto kasi ni daddy, dito kaming lahat sa school na to makapag-college Dito sila graduate ni mami, kami ni ate dito rin graduate so syempre gusto niya si Bunso dito rin. Grabe naman yun. Kaya babe, hindi sa pinipressure kita ha, pero 1 year ka na kasing walang trabaho and okay lang naman sa akin na ako yung gumagastos dito sa kondo. Pero kasi magka-college na si Makmak so kailangan ko rin tumulong sa pamilya ko. Babawi ako, babe. Promise? Promise, babe. Gagawa ko ng paraan. Julie!
Saglit! Tagal! Teka lang! Pakibilisan, please! Pasok, bilisan mo. Bakit naman nakatawel ka lang? Hindi ba halatang nagmadali akong maligo? Bakit kasi ang aga mo? Akala ko hapon ka pa pupunta dito. Wala naman, na-miss lang kita. Sus, alam ko na yan. Anong alam ko na yan? Wala! Hindi ba pwedeng na-miss ko lang talaga ang best friend ko? Namiss mo magkaroon ng hindi pala mo ng roommate mo. Hoy, huwag mong ginaganyan ng boyfriend ko, ha? Ay, wala naman akong sinasabing boyfriend mo, pero sige. Eh, sino pa bang kasama ko sa kondo? Oo na. Bakit kasi hindi pa rin makahanap ng trabaho yun? Okay lang ba talaga sa'yo na ikaw ang gumagastos ng lahat? Okay lang naman talaga. Nung una. Pero kasi ngayon nasa college na si Makmak, ang laki bigla ng gastusin ko. So ayun, medyo nahihirapan akong sagutin lahat. Eh bakit kasi hindi mo na bumalik yung jowa mo sa pamilya niya? Mahiyahiya naman siya. Puro video games lang inaatupag niya, no? Hindi sila okay ng pamilya niya eh. So kaya okay lang na magpaupo-upo siya dun sa kondo mo. Kondo namin. Anong namin? Ikaw nagbabayad ng lahat dun. Mula sa rent hanggang sa bills at association dues. Eh paano ko ba kasi pwedeng sabihin sa kanya na magmadali na sa paghahanap ng trabaho? Na minsan napapagod na ako na lang palagi yung gumagastos sa lahat. Girl, sa totoo lang, hindi mo dapat kailangan sabihin eh. Kung may hiya siya at konting konsensya, dapat alam na niya na hindi mo dapat sinasalo lahat ng gasto sa relasyon niyo. Eh wala nga kasi talaga siya ngayon. Hindi excuse yun para magpakatamad siya. Ayoko kasing mag-away kami dahil sa pera eh. Rika, sa panahon ngayon, pag ganyan yung asal ng jowa mo, mag-aaway talaga kami dahil sa pera. Oh wait, tumatawag siya. Hello babe? Babe, eto na may nakuha na ako racket. San yan? Oh, basta, ang laki ng pwede kong kitain dito, babe. Talaga ba? Oo, kwento ko pagbalik mo dito. Uwi ka na ba? Oo, sige. Sige, ingat ka. Love you. Love you too. Ano yun? Mukhang may trabaho na siya eh. Buti naman. Alam kong dapat akong matuwa na may trabaho na si Chris, pero hindi ako sigurado kung dapat ko bang pagkatiwalaan yung kumpanyang pinapasukan niya. Nang ipaliwanag niya sa akin kung ano yung magiging trabaho niya, ay lalong tumaas ang pagdududa ko na scam lang ang pinapasok niya at nanakawan lang siya ng pera. Pero matigas ang ulo ni Chris at minsan hindi ko na rin talaga alam ang gagawin ko sa ugali niya. Minsan naiisip ko na parang gusto niya lang ng pera pero hindi naman niya gustong pagtrabahuhan yung kita niya. Meron sa kaliwa mo Pinutin mo yung shift para hindi ka nila marinig. Babe, pwede bang tigilan mo muna yung larong yan? Bakit? Tinitingnan ko kasi tong booklet ng bagong negosyong papasukin mo. Ganda, di ba? Tapos ang dali lang din kumita dyan. Babe, sigurado ka ba dito? Oo, babe. Tropa ko pa minsan may nag-recommend sa akin yan. Eh parang pyramid scheme lang to, babe eh. Babe, legit to. Yung tropa ko may bago ng sasakyan dahil sa kita niya dito. Babe, yun na yung script ng lahat ng pyramid scheme. Totoo nga kasi yan, baby. Paano mo nasabi? Magkano yung ilalabas mong pera para dito? Basta, maliit lang, promise. Eh magkano nga? 35K. Baby, uubusin mo yung natitira mong pera para dyan? Magtiwala kasi sa akin. May tiwala ako sa'yo pero wala akong tiwala dyan sa negosyong pinapasok mo. Oh, ano pinagkaiba nun? Chris, pagbebentahin ka ng kung ano-anong produkto, pinagre-recruit ka ng ibang tao, pinangakuan ka ng libu-libong pera. Hindi ka ba nagtataka? Hindi mo na naisip na masyadong maganda yan para maging totoo? O bakit? Tingnan mo si Japet. Kung ano na nabibili dahil sa negosyong yan. Eh paano kung niloloko ka lang din pala niyang japet na yan? Rika, wag mo na mainsultihin ng ganun yung kaibigan ko. Parang kapatid ko ng turing ko doon. Ang sinasabi ko lang, mag-ingat ka sa mga pinapasok mo. Huwag ka masyadong desperado na kumita ng libo-libo dahil madali ka talagang maloloko ng mga scam na yan. Hindi nga to scam. At oo, desperado na ako. Akala mo ba hindi ko alam kung ano sinasabi ni Julie tungkol sa akin? Akala mo hindi ko alam na tingin ng pamilya mo sa akin, linta? Palamunin? Babe, huwag mo silang idamay dito. Kung ayaw mo akong magkaroon ng pagkakakitaan, edi sige, wag na. Chris! Chris, ano ba? So ikaw pa ang manunuyo ngayon. Ewan, hindi siya sumasagot sa mga tawag at text ko eh. Hayaan mo siya. Wala naman siyang ibang pupuntahan. Julie, ayoko ng ganito. Ayoko ng away. Alam mo, ang immature ng jowa mo eh. Puputulan ko ng Hoy! Ano ba? Alam mo girl, hayaan mo siya. Pera naman niya yun eh. Kung mag-fail siya, edi at least natuto siya. Kung mag-succeed siya, edi at least may pera na siya. Pero hindi rin kasi biro yung 35K. Hiwalayan mo na lang girl. Hirap niyo kausap? Julie?
Girl, hayaan mo siya. For once, hayaan mo siyang magdesisyon para sa sarili niya. Hindi kasi talaga ako tiwala sa Japet na yan eh. Girl, hayaan mo siya sa mga desisyon niya. Siya yung may kilala sa Japet na yan, so hayaan mo siyang humusga. No, sige, kakausapin ko. Babe, Bakit gising ka pa, babe? usap tayo? Huwag na. Oo na, hindi ko nitutuloy yung racket. Babe, sige, kung sigurado ka talaga at kampante ka talaga na legit na negosyo yan, sige. Talaga ba? Pero mag-research ka muna. Siguraduhin mo munang totoo lahat ng pinapangako ng Japet na yan. Oo naman. Chris, seryoso ako ha. Malaking pera yung ilalabas mo dito. At malaking pera din yung maibabalik ko. I love you, babe. Thank you. Thank you talaga. Salamat. Japet! Tol! Hello? Babe, ano ba yan? Umagang-umaga. Wala, babe. May nangyari ba? Hindi, kasi kailangan ko lang makausap si Japet eh. Ano nangyari? Hindi, wala. Sagutin mo ako ka. Putya naman, Japet. So, hindi na siya sumasagot sa mga tawag mo pagkatapos mong ibigay yung pera. Eh, tinatawagan ko pa nga, di ba? Hindi pa lang ako sinasagot nito. So, scam nga. Hindi ka nakakatulong, Rika. So, paano ngayon yan? Hindi ko alam. Ewan ko. Ako rin, Chris. Hindi ko na rin alam. Disappointed, yun lang ang masasabi ko. Inaamin ko namang may pagkakamali rin ako sa part ko, pero alam ko rin hindi naman ako nagkulang sa pagsasabi at pagpapaalala sa kanya. Hindi naman ako mahigpit sa pera. Nakakatampo lang talaga isipin na parang wala talaga siyang balak na tumulong sa mga gastusin namin. Hindi na namin makontak si Japet at pagkatapos nun, mas dumalas din ang pag-aaway namin dahil sa pera. Sa puntong to, ay lagpas 2 taon na siyang walang trabaho at kung ano-anong racket na naman ang pinasok niya. Isa na dun ang pagla-live selling. Pamain na lang guys, Mind Blue. Chat lang kayo ng Mind Blue ha. Oh, wala? O sige, next item tayo. Next item, ito, ganda pa nito guys oh. Pink na jacket. Oh, tinan mo ha, walang damage to ha. Okay na okay pa. Siguro laban nyo lang to, ayos na ayos pa to. Pa-code na lang ako ng pink. Oh, Mind Pink. Wala? O sige, next item tayo. Pakihinaan mo naman yung boses mo. Tinatry kong matulog dito. Oh. Next item, ito, crop top guys. Naku, usong-uso to ngayon ha. Bigay ko na lang sa inyo, 250. 250 na lang, murang-mura na, diba? 250. Pa-mine crop top. Mine crop top. Sige na, mine crop top. Wala? Naku, sayang naman to guys. Pag di nyo bili, tapon ko na lang to. Ganda Sige, next item tayo. Okay. Rika! Wait lang guys ha. Babe, bumangon ka na nga dyan. Narinig kita, Chris. Nandiyan na si Julie. Next item tayo guys ha. Wait lang ha, sandali, kunin ko lang. Ang tagal mo naman magbukas ng pinto. Tara na. Yan ang suot mo? Nakapajama ka lang? Tatambay lang naman tayo sa kondo. Yun, eto guys ganda pa nito favorite ko na to. Tingnan nyo, ganda ng kulay guys Ano ba yan? Bakit ang kalat dito sa inyo? Nagla-live selling si Chris eh. May bumibili naman ba? Guys, pamain na lang. Ganda nito guys Mine, ganda Nako, bagay na bagay itsura sa mo, inyo. Wala. Kaya tara na. Sure kang kape lang? Ayaw mo ng alak? Kapite, ang late ko nakatulog kagabi dahil sa trabaho tapos ang aga ko nagising kasi ang ingay ni Chris. So matutulog ka lang dito? Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Pagod na ako. Lagpas 2 taon na siyang walang trabaho. Ginastos niya lahat ng pera niya sa scam tapos ngayon, may bago na naman siyang negosyo. At suportado ko naman sana yon pero kasi... Uuwi ako ng bahay, puro kalat niya. Hindi ligpit yung pinagkainan niya, madumi yung kondo tapos puro games lang siya. Ako na nga gumagastos sa lahat. Ako pa rin ata yung gusto niyang kumilos sa bahay. Naspoil mo kasi. Sanay na sanay siya na inaalagaan. Ayan tuloy, wala siyang pera, wala siyang career, wala siyang pangarap. Ang meron siya jowa na willing ibigay sa kanyang lahat. Ay, aray. Real talk lang, magising ka sa katotohanan. Minsan naiisip ko, mas mabuti pa siguro kung makipag-break na lang ako eh. Alam mo kung ano isasagot ko dyan, te. Ay, teka si Mami tumatawag. Hello, Mami? Rika! Okay lang ba kayo? Ano pong nangyari? Nandito kami sa ospital. Na-stroke ang papa mo. Sige ma, uuwi ako. Bilisan mo anak ha? Opo, sige po. Anong nangyari?
Na-stroke daw si Papa. Aalis na ako. Ha? Uuwi kang Taytay? Oo. Tara, ihatid na kita. Thank you, Julie. The number you have dialed. Hindi pa rin sumasagot? Oo eh. Hayaan mo siya. Baka kasi mag-alala yun kapag hindi ako umuwi. Rika, ang bait mo masyado sa lalaking yan. Na-stroke yung papa mo. Mas iniisip mo pa rin kung ano mararamdaman niya kapag hindi ka nakauwi? Eh kasi... Tigilan mo yan. Wait lang ha, tatry ko uli. Hello, babe? Wait lang babe, mamaya ka na ulit tumawag. In-game lang ako. Ay gago, akin na nga! Julie! Wait nga lang babe. Si Julie to. Julie? Kung may pakik ka lang naman ha, nakakahiya kasi sa game mo eh. Julie! Ano ba problema niyan? Ang problema ko ay na-stroke yung papa ni Rika. Tinatawagan ka niya pero mas inuuna mo pa yung laro mo. Matalo ka sana. Julie, akin na nga! Babe, hindi muna ako makakauwi ah. Na-stroke kasi si Papa eh, baka dun muna ako sa amin. O sige babe, kailangan mo ba ako dyan? Okay na ako, babe. Diyan ka na lang muna, babalitaan na lang kita. Okay, sige, ingat ka. Tawagan mo ako pag kailangan mo ako. Tawagan eh, hindi ka nga makontak. Sasagot ako agad, promise. Sorry babe ah. Okay, babalitaan na lang kita. Sobra-sobra yung takot ko nung mabalitaan ko yung nangyari kay Papa. Agad akong dumiretso sa bahay namin sa Rizal. Ilang linggo akong nasa ospital noon kasama si Mommy at Makmak. Samantalang hindi naman nakauwi si ate mula sa Taiwan. Sa buong linggong yon ay halos hindi ko nakausap si Chris. Nasa pamilya ko kasi talaga ang focus ko at siya mukhang busy rin sa kung anumang inaasikaso niya. Hindi ko naman minasama yon at aaminin ko ang gaan sa pakiramdam na nakalayo muna ako kay Chris. Doon ko na-realize na may mali na nagbago na yung nararamdaman ko para sa boyfriend ko. Kung dati ay hinahanap-hanap ko siya parati, ngayon parang nakahinga ako ng mas maluwag nung napalayo ako sa kanya. Ate! Dito na si Mami. Ma, tara na, okay na yung bills. Buti na lang talaga may health card kami ng papa mo. Eh, yung mga gamot ni Papa. Dadaanan pa natin dun sa pharmacy sa baba. Eto ma, pandagdag sa mga gastusin ni Papa. Eh, paano ka? Malaki rin ang mga bayarin mo sa kondo ah. Ako nang bahala doon. Magpapadala rin daw naman ang ate mo. Huwag ka na mag-alala sa pera, ma. Tara na, uwi na tayo. Sa bahay ka ba tutulog? Opo, pero babalik muna ako sa condo, Mami. Kukunin ko yung laptop ko para sa trabaho at saka kukunin ko yung ibang mga gamit ko. Oh, sige. Hintayin na lang natin yung nurse para i-assist tayo. Okay po. Babe! Chris! Asan ba to? Nag-message na akong naiwan ko yung susi ko eh. Chris! Uy, sorry babe, nakatulog ako. Kukuha lang ako ng mga gamit saka kukunin ko yung laptop ko kasi... Aray! Uy, okay ka lang? Chris, ano to? Bakit ang kalat? Eh, sorry, nag-live kasi ako kanina eh. Anong oras? Mga tanghali. Tanghali pa? Hindi mo man lang ba naisipang ayunsin tong kalat mo? Iligpitin ko yan. Hindi mo yun kayang gawin kanina? Eh, nakatulog nga ako. Pati yung mga plato mo nasa lababo pa oh. Iligpitin ko rin yan. Chris, ano to? Bakit maputik tong sahig? Basta imamap ko yan mamaya. Alam mo namang ayaw na ayaw ko yung nagpapapasok ng maruming sapatos sa loob ng bahay, di ba? Imamap ko nga, di ba? Sabihin mo na. Wala akong sasabihin. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Kina mami ako matutulog. Ay, kuputsa naman! Mag-ingat ka kasi. Eh bakit kasi hindi mo inaayos yung extension cord mo? Oh, ako na naman. Eh sino pa ba? Ikaw doon din nag-iingat eh. Ikaw tong sobrang kalat. Wala ka na nga ibang mga gagawin kundi magligpit ng mga gamit dito sa kondo. Hindi mo pa magawa. Naghahanap buhay ako. Huwag na tayong maglokohan, Chris. 2 taon ka nang walang trabaho. Isusumbat mo ba talaga sa akin yan? Ang akin lang naman, kumilos ka man lang dito sa kondo. Maglinis ka, magluto, mag-ayos ng mga gamit. Oh, ano ako? Katulong mo. Eh anong tingin mo sa akin? Sugar mommy mo na lahat ng gastos mo sasagutin ko? Eh di ikaw na may pera. Kaya ako nga sinusubukan kumita, di ba? Para makatulong ako. Hindi naman kita hinihinga ng pere. Ang hinihingi ko sa'yo, yung konting konsiderasyon man lang sana. Ako na nga yung kumakayod sa ating dalawa. Ako pa rin ba yung magliligpit ng lahat ng mga kalat mo? Hindi mo nga ako hinihinga ng pera pero sinusumbat mo naman sa akin lahat ng gastos O mo. bakit wala ba akong karapatan? Sino ba nagbabayad ng renta? Di ba ako? Sino nag-grocery? Di ba ako? Sino nagbabayad ng bills? Ako!
Sino nagbabayad kapag lumalabas tayo, kapag kumakain sa mga restaurant o nagbabakasyon? Ako rin! Nung nag-live-in tayo, sinabi mo sa akin huwag ako mag-alala sa pera. Nung nawalan ako ng trabaho, sabi mo okay lang. Oh, makakahanap din naman ako ng bago at yun yung ginagawa ko, naghahanap ako. So, ganun ako pa yung mali Oh, ngayon? bakit? Kailan ko ba hiniling sa'yo na kumain tayo sa mga mamahaling restaurant? Na magbakasyon tayo sa mga mamahaling lugar? Desisyon mo lahat yon. Okay na sa akin, nandito tayo magkasama Okay na sa akin kahit hindi social yung mga pagkain natin. Ikaw yung naghahanap ng mga mas marangyang mga bagay. Grabe! Sorry Babayaran kita. Kung yan ang gusto mo. Umayos lang tong negosyo ko, babayaran ko lahat yan. Wag na! Umalis ka na lang sa kondo ko! Dahil simula ngayon, hindi na kita kargo, hindi na kita palamunin, at hindi na kita boyfriend. Sige. Sige! Pagbalik ko dito, siguraduhin mong wala na lahat ng mga gamit mo. Tapos na tayo. Hindi ko na kaya. Hindi naging maganda ang breakup namin ni Chris. Masakit sa akin ang makipaghiwalay sa kanya. Pero naniniwala akong yun ang pinakamabuting desisyon noong panahong yun. Mahal ko si Chris, pero ang bigat-bigat na ng mga sarili kong kargo. Hindi ko na siya kayang buhatin. Bumalik ako sa kondo namin pagkatapos ng ilang araw at hindi ko na nadatnan si Chris doon. Nag-message lang siya sa akin para humingi ng sorry at sinabing kailangan rin niya ng space. Sa totoo lang ay nami-miss ko siya mga kamarkada, pero hindi ko na makita ang sarili ko na makipagbalikan sa kanya. Masyado nang malalim ang hinanakit ko at patong-patong pa rin ang mga personal na problema ko. Ang huling balita ko ay bumalik siya sa pamilya niya at mas maganda na ang takbo ng negosyo niya. Masaya ako para sa kanya, pero masaya rin ako na hindi ko na siya kasama. Sa ngayon, mas pinipili kong unahin yung sarili ko at yung pamilya ko. Dito ko na rin tatapusin ang aking kwento. Salamat sa oras na ibinigay nyo para sa aking storya. Lubos na gumagalang, Rika.